this, there are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Na ako sa listahan, daghan kaayo nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso ug unsay ginabuhat sa kaso natin nato sa kaso dinhi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Thank you. Unahin na po natin tong sinabi po ni VP Sara na siya po ay kasama dito po sa mga ipapadakip. Kinumpirma po ni VP Sara na ang kanyang pangalan ay kabilang sa mga posibleng arestuhin ng ICC. Alam niyo po, hindi na po tayo magtataka riyan, no? Kung isama po si VP Sara dyan. Pero ayon naman kay VP Sara, mas mauuna pa po sa kanya. Kung may arestuhin man po, may mas mauna sa kanya si Bato at saka si Albayalde, tapos yung iba pang mga general. Pero siyempre, wala na po tayong, hindi na po tayo magtataka kung ipa-aresto po nila si VP Sara, katulad ng ginawa nila. Si Tatay Digong nga dati ng presidente, di ba? Kaya nga po, kung may susunod pa pong aarestuhin, ito lang po ang magiging reaction natin dyan. Kung may susunod pa pong maaresto kay Tatay Digong, bali wala lang po lahat na yan, pati po yung mga investigasyon ni Amy Marcos. Di po ba? Kasi padadalawhan pa, baka matatluhan, maapatan pa. Ibig sabihin, immediate po ang kinakailangan, no? Immediate na magkaroon ng katarungan. Ito pong si Tatay Digong para hindi na po makaulit, no? Talagang masampahan po ng reklamo o masampahan po ng kaso kasi kidnapping dito po sa Pilipinas ay wala pong bail yan, no? Kaya po kinakailangan natin ngayon action. Kasi po kung kitang-kita natin may paglabag tapos wala lang naman, wala lang po. Wala lang po. Uulitin at uulitin nila yan. Di po ba? Kaya yan po, no? Wala rin silbi ang mga investigasyon ni Amy. Magiging tama lang po na yan po ay para lang po yan sa eleksyon. Speaking of para sa eleksyon, ganyan din po, no? Ganyan din po tong nangyayari ngayon na 20 pesos. Alam nyo, kumbaga, ang hirap ng kalagayan ng administrasyon natin, no? Ang hirap ng kalagayan ng isang administrasyon na hindi popular sa tao. Lahat ng gagawin, no? Talagang masisilip kung titignan po natin, ano po bang masama ng pagbebenta ng 20 pesos? 'Di ba? Kung tutuusin, yan nga, totoo naman pinangako yan, no? Pero bakit ganun po yung reaksyon ng mga tao? Yun yung hindi kayang i-resolve nitong administrasyon na to. Bakit ganun na lang yung reaksyon ng mga Pilipino
sa anumang kahit napakaganda pa ng ipinapangako. O yan na po yung resulta ng 3 taon na tinulugan ninyo yung pangako nyo. Tapos ngayon biglang-bigla, ngayong may eleksyon, biglang-bigla po meron kayong announcement na magkakaroon ng 20 pesos. 'Di ba? Kung kailan lubog na yung popularidad. Kung kailan bagsak na sa rating si BBM at saka yung mga alipores. Tsaka kayo nagkukumahog na mag-introduce, i-reintroduce o ipangakong muli yung 20 pesos. Na alam naman po at tinatapat naman po, tapat naman po yung mga tapat naman po yung anong tawag dyan? Yung mga Pilipino o yung mga nagsasabi na politiko, mga kakampi niya pong politiko, nagtatapat naman po sila na yan po ay subsidized ng gobyerno. Di ba? Subsidized po, ibig sabihin, wala po talagang 20 pesos. Gobyerno po, parang ayuda. Instead na ibigay yung pera direkta sa tao, ay kunwari, bibili ka ng 20 pesos. Kaya punong-puno po ito ng Alam niyo po, itong mga ganitong proyekto, punong-puno po ng panlilinlang. Sasabihin nyo, katuparan ba yan? Katuparan ba yan na pangako na 20 pesos? Hindi po. Kasi kung totoong may 20 pesos na bigas, bakit sa Visayas lang? Bakit sa Cebu lang? Bakit sa, ngayon, lumilinaw po, ibebenta po yan sa Kadiwa Center. Sa Kadiwa Center. Paulit-ulit ako rito eh. Ang Kadiwa Center po, nakikita ko lang po sa dyaryo at sa TV. Eto lang po palengke, nilalakad ko lang. Kung ako po ay maghahagilap pa ng Kadiwa Center, makakatipid ka ng ilang piso. Sa totoo lang po, hindi po natin alam, may 29 pesos na palang bigas sa Kadiwa. Matagal na. Ang problema, saan ba yung Kadiwa na yan? Wala po kayong magagawa. Ang tanongin nyo sa sarili nyo, bakit akala nyo may ginagawa ng tama, bakit ayaw pa rin ng mga tao? Di magtanong ka sa NFA. Ayoko nga eh. Di ba? Ayoko nga eh. Kasi ang meaning sa akin ng 20 pesos na bigas, pupunta ka sa palengke, may available na 20 pesos. Sa inyo, ang meaning sa inyo ng 20 pesos, maghagilap ka ng Kadiwa Center eh. Baka naman hindi kayo taga-Visayas, yung mga umaangal na to. Taga-Visayas ba kayo? Kahit anong hanap nyo sa Luzon, wala po. Meron sa Quezon City, Hindi po ako choosy. Kung kayo po, meron po kayong Kadiwa, ako po, nagsasabi sa inyo ng totoo. Kung may malapit po kayong Kadiwa na hindi nyo na kinakailangan mamasahe, ay good po sa inyo. Swerte nyo. Kami po, wala po ako nakikitang Kadiwa dito. Palengke, yan lang, lalakarin mo lang. Hindi po ba? Yun yung sinasabi ko eh. Na magbabackfire pa yan. Kita nyo ngayon, ang reaksyon ng tao. Alam na natin lahat. Alam na natin lahat na may 20 pesos na bigas. Alam na natin lahat yan. Na isa sa katuparan pa. Pero bakit parang wala natutuwa? Niloloko nyo lang kasi yung tao eh. Kaya magiging 20 pesos yan, hindi dahil ibebenta sa palengke 20 pesos. Kung hindi, magdadagdag, kung sa Cebu yan, magdadagdag yung Cebu, ng pera para makabili ka. Tsaka magdadagdag yung national government. Ibig sabihin, para makabili kayong taga Cebu, Cebu lang yung naririnig ko eh. Cebu lang yung nababasa ko rito eh. Tignan nyo tong balita ng Inquirer. Ngayon po to ito po pamagat to. Palas, aside from Cebu, 20 kilogram rice rolls out at Kadiwa Center. Maliban po sa Cebu, ay meron pong ibebentang 20 pesos sa Kadiwa Center.
So sa Kadiwa at sa Cebu pa lang. O ngayon po, saan po sa Cebu? Sa buong palengke po ba ng Cebu? Kaya alam po ninyo, sa totoo po, yung mga ganyang proyekto, photo ops at magba-backfire po yan. Kasi bago kayo magbenta, ganito po kasi nangyari, no? Bago nagbenta, dakdak na kayo ng dakdak. O may 20 pesos na, eto na yung katuparan. Ito na yung katuparan ng pangako ni BBM noong 2022. So, kung na-question, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mag-eleksyon? Ang dami nyo sagot. Walang timing yung pagtulong. Ba? Walang timing. O, kaya nga, wala palang timing. Bakit hindi noong malayo pa eleksyon? Bakit hindi noong 2022? Bakit hindi noong 2023? Bakit hindi noong 2024? Bakit ngayong 2025 kung wala palang panahon ng pagtulong? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Saint Oden Paranta, kapag inaresto nila si VP Sara, talagang magkakagulo na ang Pilipinas kapag nangyari ulit ang nangyari kay FPRRD. Pahayag naman ni Susan Semanda, alam na po yan ng taong bayan Madam Amy, ikaw na lang po ang hindi nakakaalam. Mismong si Inday Sara nagsalita na tungkol dyan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Carpio Pilayo. BBM needs to show he is in charge and not some punk from Davao if he wants to lead this nation until his term. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.